Ginoong Pangulo, ang mga kandidato para pakasalan si Ginoong Su ay nakahanda na sa lobby. Naging gulay ang anak kong babae dahil sa aksidente. Kung hindi sinabi ng doktor na wala ng lunas, hindi ko gagawin ang wala ng pag-asang bagay na ito na pakasalan si Ching Yuan. Pagkatapos ng kasal ni Ginoong Su, tiyak nagagaling siya. Umuwi ka muna. Pakiusap sa dalawang ikakasal. Nalagdaan ang inyong mga pangalan. Sandali, Yanshin. Sabi ng nanay ko bago maglagda, kailangan mong ibigay sa akin ang 200,000 na dote. Wei, hindi ba't binigyan na kita ng 300,000? Bakit biglang may dagdag na dote pa? Sabi ng nanay ko sa amin, 500,000 ang simula kung hindi, pag-uusapan kami. Kung hindi mo dadagdagan ng 200,000, hindi matutuloy ang kasal ngayon. Wei, isa lang akong maliit na gwardiya. Lahat ng ipon ko ginamit para sa bahay. At kotse mo, pati na ang mga alahas. Wala na akong pera ngayon. Kung hindi mo mabibigay, tapos na tayo rito. Pasensya na nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, hindi ko ito pakakasalan. Binata, hindi maganda ang hindi tumupad sa pangako. Anong hindi maganda? Ang pakakasalan ko ay dapat kayang alagaan ang buong pamilya ko at magkaanak. Ang pakakasalan, ang isang gulay, hindi ba't mapuputol ang aming lahi? Kayo, humanap na lang kayo ng ibang manugang. Ikaw naman. Kung hindi mo bibigyan ng 200,000, ayaw mo talagang pakasalan ako? Oh, Kung ayaw mong magpakasal, ayaw ko ring magpakasal. Gu Yanshin, ikaw ay isang guwardiyang walang kinabukasan. Kung hindi mo ako pakakasalan, naniniwala ka bang sa buong buhay mo, walang magpapakasal sa'yo? Gusto ng anak kong babae na magpakasal. Binata, kahit gulay ang anak ko, pero baka pagkatapos ng kasal ay magising siya. Basta gusto mong pakasalan ng anak ko. Kahit anong gusto mo, hihingin mo. Ang taong ito parang pamilyar. Para hindi ako mapahiya. Sige, gusto kong magpakasal. Maaari na tayong magparehistro ngayon. Gu Yanshin, nababaliw ka na. Magpapakasal ka sa isang gulay. Magsisisi ka. Hihintayin kitang magmakaawa para makipagbalikan. Ito ang larawan ng anak kong babae. Pakiusap, i-photoshop mo siya na magkasama. Binabati ko ang dalawang ikakasal sa kanilang pag-iisang dibdib. Nagpakasal pa rin ako. Pero iba na ang naging nobya ko. Yanshin. Halika rito sandali. Ito lahat ay para sa iyo. Para pakasalan mo si Ching Yuan. May utang na loob ang pamilya namin sa iyo. Ito ay konting kompensasyon para sa iyo. Limited edition. Pa, napakamahal nito. Ayaw ko. Tanggapin mo. Manugang ka na ng pamilya Su ngayon. Hindi ka dapat mukhang mahirap. Yung itim na Bentley sa baba, iyan na ang magiging sasakyan mo. Walang limitasyon ang black card na ito. Kung ano ang kailangan mo, bilhin mo lang. Salamat pa. Hindi ko inakala. Gu Yanshin, nagtatanggal ng empleyado ang kumpanya. Natanggal ka na. Bakit ako? Palagi naman akong masipag magtrabaho. Anong silbi ng kasipagan? Kailangang i-optimize ng kumpanya ang istruktura nito. Ikaw na walang koneksyon. Kung hindi ikaw ang tatanggalin,
Sino ba? Yan, Shen. Huwag kang malungkot. Lugi sila nang matanggal ka. Agad na bumili ng bagong kumpanya. Yan, Shen. Huwag kang mag-alala sa trabaho. Bumili lang ako ng bagong kumpanya. Diretso ka nang maging presidente. Bukas na magsimula ka. Ako nga, pa, hindi pwede to. Hindi ko kaya. Walang hindi kaya. Nandito ang pamilya Su para sumuporta sa'yo. Gawin mo lang ang gusto mo. King Yuan. Ngayon na ako magtatrabaho sa kumpanya ni Papa. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay niya. Hindi ko siya bibiguin. Magpahinga ka lang ng maayos dito sa bahay. Hintayin kitang gumising. Guyan Shen, anong ginagawa mo dito? Ano? Nanghiram ka lang ng suit para makipagbalikan? Sasabihin ko sa'yo, binigyan na kita ng pagkakataon. Ngayon, kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mo pang maghanda ng 500,000 pesos. Lin Weiwei, sobra ka nang mag-isip. Tapos na tayo noon pa. Ano? Akala mo hindi ako karapat-dapat? Sasabihin ko sa'yo, ako ngayon ay regular na empleyado ng Su Group. 20,000 pesos ang sahod ko kada buwan. Binigyan kita ng pagkakataon, dapat nagpapasalamat ka. May asawa na ako. Pinakasalan mo talaga yung gulay na yon? Yung babaeng gulay mong asawa. Malaki ang gagastusin sa pagpapagamot, di ba? 2 hampas lupang nagkataon. Bagay na bagay kayo. Lin Weiwei, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Maging maingat ka sa mga sinasabi mo. Oy, ito ay isang kumpanyang nasa top 10 ng mundo, ang Su Group. Bagong binili lang na kumpanya. Hindi ka karapat-dapat pumasok dito. Lumabas ka kaagad. Anong nangyayari? Assistant Song, Ginoong Gu, dumating na po kayo. Assistant Song isa lang siyang guwardiya. Bakit ang galang mo sa kanya? Ano naman ang problema sa pagiging guwardiya? Bukod sa kakayahan, karanasan, ang pagkatao ang mas mahalaga. Kailan pa nagkaroon ng kumpanya natin ng mga empleyado na hinahati sa iba't ibang antas? Assistant Song, ako! Bibigyan ng pasalitang babala. Kung maulit pa, diretsyong tatanggalin. Jansen, ang kumpanyang ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo para pamahalaan. Nasisiyahan ka ba? Nasisiyahan ako pa. Sisikapin ko na hindi ka mabibigo. Mabuti. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Ang mga operasyon ng kumpanya ay naiintindihan mo na rin. Plano kong magdaos ng pulong ng grupo upang ipahayag ang iyong pagkatalaga bilang presidente. Hindi na kailangan pa. Balak kong pumasok bilang isang ordinaryong empleyado. Magsisimula ako sa pinakamababa upang mahasa ang aking kakayahan. Hindi mo tatanggapin ang pagiging presidente ng grupo? Gusto mo pa ring maging isang ordinaryong empleyado? Sa ganito, hindi lang ako makakilala sa mga operasyon ng SUS, kundi magiging madali rin ang pagpapalawak ng trabaho. Siya. May tibay ng loob. Sinusuportahan kita, anak. Pero kung may problema, sabihin mo. Mula ngayon, si Assistant Song ang tutulong sa iyo. Salamat pa. Guyan Shen, anong ginagawa mo sa SUS? Assistant Song, bakit ka hinahanap? Hindi ko sasabihin sa iyo. Ikaw, ang SUS Group ay hindi tumatanggap ng mga hindi kaugnay na tao. Umalis ka na. Narito ako para mag-apply. Mag-apply? Anong magagawa ng edukasyon mo? Kahit guwardiya, walang kukuha sa iyo. Talagang natanggap ka? Baguhin mo ito. Assistant Song. Ito si Vice President Gao. Ito si Gu Yanshen, bagong intern, na kinuha ni President Su. ang aming Su Group ay hindi nangangailangan ng mga baguhan na walang alam. Sisikapin kong matuto. C. Narito ang quarterly report ng Marketing Department. Batay sa report, gumawa ng isang project proposal.
at i-deliver ito sa aking opisina bago matapos ang trabaho. Si aking ide-deliver ito ng eksakto bago matapos ang trabaho. Aray, sa wakas ay naayos ko na. Maaari ko nang i-deliver kay Vice President Gao. Baguhan ka pa lang. Hindi mo alam ang opisina ni Vice President Gao. Dalhin kita. Si Ito ba ang quarterly plan na inayos mo? Vice President Gao, may problema ba? Ang kakayahan mo, hindi mo ba alam? Nais mo pang nakawin ang bunga ng paggawa ng iba? Weiwei, maganda ang plano. Dadagdagan kita ng bonus ngayong buwan. Ano? Salamat, Vice President Gao. Sa hinaharap, sisikapin kong magtrabaho ng mas mabuti. Vice President Gao, ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ang proposal na ito. Bakit siya lang ang nabigyan ng bonus? Hindi ako? Sa iyo bang probinsyanong ito na nakapasok lang dahil sa koneksyon? Ang mga katulad mo, sa baba lang dapat nagbabantay. Huwag mong isipin na dahil maganda ang suot mo, ay mag-aakala ka ng pantay-pantay na tayo. Makapasok ka lang sa opisina. Gu Yanshen, kung hindi ka kontento sa mga desisyon ko, pwede kang mag-resign. Hindi ko kailangan ng empleyadong hindi kayang tiisin ang ganitong pressure. Naiintindihan mo? Anong ibig mong sabihin na ganitong pressure lang? Ito ay workplace bullying. Sadyang pinag-iinitan mo ako. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang pag-initan? Anong estado mo? Karapat-dapat ka ba? Gu Yanshen, hindi ito katulad ng dati mong trabaho bilang bantay. Kung magdududa ka pa sa desisyon ni Ginoong Gao, magdusa ka sa huli. Vice President Gao, nagtatanong lang ako ng maayos tungkol sa aking mga duda. Ang proposal na ito, ikaw ang nag-utos sa akin. Paano naging kredito ni Lin Weiwei ang lahat? Dahil magaling si Weiwei, humahanga ako sa kanya. At ikaw, isang backer na walang alam. Sapat na ba yon? At saka, ang bagay na ito, may sapat akong dahilan para magduda na hindi mo ito ginawa. May ebidensya ako. Nang inaayos ko ang mga dokumento sa aking lamesa, nakita ng mga kasamahan ko. Ah, ganoon ba? Tingnan natin kung tatakpan ka nila. Ayon kay Gu Yanshen, siya ang gumawa ng proposal para sa proyekto. May makakapagpatunay ba? Kayong dalawa, ang lapit-lapit nyo sa akin. Nasa opisina ako, nag-aayos ng mga gamit. Nakita nyo yon, di ba? Oo, kayo, nakita niyo ba? Vice President Gao, ako. Hindi ko nakita. Ako rin. Hindi ko napansin. Narinig mo ba, Gu Yanshen? Walang makakapagpatunay para sa'yo. Ngayon, gusto mo pang nakawin ang kredito ko? Malinaw na nakita nyo. Tinanong ko pa kayo kung paano i-format. Bakit kayo sinungaling? Hemp, Guyanshen, huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayong araw, wala akong kinausap na katulad mo. Ikaw, isang baguhan, nagmamadaling magpakitang gilas. Huwag mo kaming isali para maging saksi mo. Tama. Ikaw, isang maliit na intern. Makakahawak ka ba sa quarterly report na napaka-importanteng dokumento? Huwag kang magsinungaling. Kayo, Tama na, Gu Yanshen. Ang kumpanya ay hindi lugar para sa kalokohan mo. Sa hinaharap, magpakabait ka at gawin lang ang trabaho mo. Huwag kang mangarap na umangat agad. May mga bagay na hindi mo dapat galawin. Vice President Gao, ganito ba ang paraan mo ng pamamahala sa mga empleyado? Ano? Nagdududa ka ba sa iyong superior? Tara na. Guyanshen. VP Gao kasi ay mataas na posisyon. At close pa siya kay Lin Weiwei. Hindi mo sila kayang talunin. Mga tulad nating maliit na empleyado, magpasalamat na lang tayo kung hindi tayo matanggal sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Gumagamit ng posisyon para sa pansariling interes at inaabuso ang kapangyarihan. Hindi ko inakala na ang pamilyang Su, kakabili lang ng kumpanya, puno pala ng mga tiwali. Mukhang tama ang desisyon kong magtago ng identidad at mag-intern dito. Ngayon, oras na para linisin ang mga buwaya. VP Gao, paano kung si Gu Yanshen ay isumbong ito kay Amo Su sa punong tanggapan? Anong gagawin natin?
Huwag kang mag-alala. Ang maliit na bagay na yan, walang magpapansin sa kanya. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Opo. Guyanshen, anong ginagawa mo? Hindi ka nagtatrabaho. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Ikaw! Wei, huwag mo na siyang pansinin. Sa itsura pa lang ng lalaking to, nabigo na. Wala ng pag-asa. Hindi ko nga siya pinapansin para gumawa ng paraan sa kanya. Huwag mo na siyang intindihin. Nakatingin na sa kanya si VP Gao. Wala nang magandang araw sa kanya. Guyanshen, ang proyektong ito, napagpasyahan ni VP Gao na ipasa sa'yo. Ako ang tutulong sa'yo. Ayaw ko. Ito ay pagkakataon mula kay VP Gao. Kung hindi mo ito seryosohin, wala nang pag-asang maging regular. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka sa harap ko. Trabaho mo ito. Kung hindi mo gagawin, makakaapekto lang ito sa buong kumpanya. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Ano ba talaga ang gusto mo para gawin mo ito? Aray, sumasakit ang balikat ko. Hindi na ako makapagtrabaho. Sina ba ito? Naubos na ang tubig sa baso ko. Ngayon? Aray, Sinasadya mo yan, Guyanshen, di ba? biglang nanghina ang kamay ko. Nahulog. Kung hindi, kuha ka ulit ng tubig para sa akin. Ayoko nang mainit ha. Huwag kang magmalabis. Para sa ikabubuti nating dalawa. Ganito pa lang. Ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Niloloko mo ako. Ang bagal ng reaksyon mo. Hinayaan mo talaga akong lokohin. Hindi ba't ikaw mismo ang gustong maglingkod sa akin? Ngayon, ito ba ay isisi mo rin sa akin? Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Yanshen, isa kang intern, nasaktan mo si Lin Weiwei. Ang mga araw mo mula ngayon ay hindi magiging madali. Siya ang paborito ni Vice President Gao. Mag-ingat ka. Baka hindi ka pa maging regular na empleyado at matanggal na lang. Mga kasama, upang ipagdiwang ang matagumpay na pagbili sa Su Group, nagpasya ang headquarters na sa gabi magdaos ng Victory Banquet. Victory Banquet? Pero may patakaran ang headquarters. Mga regular na empleyado lamang ang maaaring dumalo. Tungkol naman kay Guyanshen, intern ka pa rin, kaya hindi ka makakasama. Ang Victory Banquet na idinaraos ng Su Group, hindi ba't makikilala natin doon? Maraming gwapo at magagandang tao, pati na ang mga mataas na opisyal ng headquarters. Oo nga, kung sakaling maipagpatuloy natin at makisama sa isa sa kanila ay makapagtatag ng magandang relasyon. Hindi ba't isang malaking hakbang yun para sa atin? Guyanshen, sayang naman. Ngayon ka lang nag-umpisang magtrabaho, isang napakagandang salo-salo, kaya wala kang pagkakataong makasama. Akala ko pa naman, bilang isang probinsyano, ay makakakita ng mundo. Paano ko nalaman na magkakaroon ng salo-salo at may ganoong kakaibang patakaran? Nalulungkot ka ba ng sobra at hindi makapagsalita? Makiusap ka sa akin. Maaari kitang bigyan ng pagkain mula sa salo-salo na maiuuwi ko. Siguro, ang isang tulad mo ay hindi pa nakakita ng mga bagay na napakaganda at mamahalin. Hindi na kailangan. Hindi ko naman gusto iyon. Kung ganito kayo mag-target sa akin, gusto kong makita. Kapag nakita ninyo ako sa salo-salo, ano ang gagawin ninyo? Ha? Ang tigas talaga ng mukha mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Ang Su Group, hindi lugar para sa mga tulad mong mababang uri. Sana mamayang gabi ay ganyan ka pa rin kabastos. Hindi pa nga makayanan ni Guyanshen. Ang ganitong kaunting pressure, talagang hindi ko alam kung para saan. Siya kinuha ng kumpanya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa basurang yan. Maghanda kayong mabuti para sa dinner mamayang gabi. Party ng kumpanya? Bakit hindi ko alam? Welcome party po ito na inihanda ng chairman para sa inyo. Gusto sana kayong bigyan ng sorpresa, pero hindi namin inasahan na akala ng lahat ay victory party. Sinabihan ko na si Dad, huwag masyadong magpahalata. Mr. Gu, pupunta pa rin po ba kayo? Siyempre pupunta ako. Libreng palabas.
Sayang naman kung hindi panoorin. Weiwei, ang ganda-ganda mo ngayon. At itong kwintas na ito. Noong una, tiningnan ko sa official website. Halos 300,000 pesos. Siyempre, ito ay gawa mismo ng mga artisan mula sa Germany. Wei, hindi kaya ikaw ay anak mayaman, na nagsusuri lang ng kalagayan ng mga ordinaryong tao. Hala, hindi naman ganoon ka-eksaherada. Para sa akin, hindi mahalaga ang perang ito. Wow, hindi ba ito yung Sa TV ko lang nakikita na. limited edition na luxury car? Sino yun? Ang yabang ng dating. Parang ito ang sasakyan na eksklusibo para sa presidente ng headquarters. Bilis, tumayo kayo ng maayos. Gu Yanshen? Pinilit ako ni Papa na magpasikat sa entrance ko. Paano na lang ako magtatago sa pagkatao kong isang ordinaryong intern? Malinaw na nakasaad sa kumpanya, bawal ang mga intern sa gabiyang ito. Alam ni Gu Yanshen yan pero sumama pa rin, nakasuot pa ng ganyan. Mukhang nandito para makipagsapalaran sa mayayaman. Tama si Weiwei. Mga taong tulad ni Gu Yanshen, marami na akong nakilalang ganyan. Tamad na tamad, gusto lang makahanap ng sugar mommy. Mga taong ganyan sa kumpanya, nakakahiya talaga sa atin. Gu Yanshen! Bawal ang mga intern sa gabiyang ito. Hindi mo ba alam yan? Lumabas ka na ngayon din. Totoo palang bawal ang mga intern. Eh di maganda, tanungin ko na lang, ang inyong tagapamahala tungkol dito, ang malaking Su Group ay nagkakait ng pantay na pagtrato sa mga empleyado. Ikaw, wala kang katuturan. Mga taong tulad mo, may masamang ugali. Hindi karapat-dapat na narito sa gabiang ito. Oo nga, ang intensyon mo sa pagpunta rito, alam na namin lahat. Nagpaarkila pa ng mamahaling sasakyan at damit. Napaka-impokrito mo. Hindi ko kayo kilala. Ang pagkatao ko, wala kayong karapatang punahin. Bilang empleyado ng kumpanya, bawat salita at kilos mo ay kumakatawan sa Su Group. Bakit? Sinasadya mo bang siraan ang kumpanya? Umalis ka na. Huwag ka nang magpahiya dito. Vice President Gao, tingnan niyo si Gu Yanshen. Malinaw na ang patakaran ng kumpanya. Bawal ang mga intern sa gabiyang ito. Sinadya pa niyang pumunta rito para mang-away sa amin. Tama, Vice President Gao. Sa pananamit niya, sinadya talaga niya yan. Gusto niyang umangat ng isang iglap. Gu Yanshen, bibigyan kita ng 1 minuto. Lumabas ka na sa bulwagang ito. Isang intern ka lang at naglakas loob kang sumuway sa utos ng kumpanya. Huwag mong isipin na dahil may koneksyon ka para makapasok dito, ay pwede ka nang hayagang hamunin ang aking autoridad. Umalis ka na o tanggalin kita ngayon din. Vice President Gao, ang lakas ng dating mo Natatakot ka na? Gu Yanshen, umalis ka na. Huwag mong galitin si Vice President Gao. Kilala siya bilang isang taong mahigpit at walang kinikilingan. Mahigpit at walang kinikilingan ba talaga? O nagpapalusot lang? Hindi ako natatakot sa inyo. Binabastos mo ako. Umalis ka na. Kung hindi, bukas huwag ka nang pumasok. Vice President Gao, ang pag-alis o pag-stay ko dito, hindi kayo ang magdedesisyon yan. Mas mabuti pang bantayan mo ang mga tauhan mo. Huwag silang manggulo. Ikaw. Si Gu Yanshen. Ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Pupunta na ako ngayon sa Idashar para tanggalin ka. Sana bukas hindi ka lumuhod para makiusap sa akin. Oy. Gu Yanshen, tapos ka na. Naiinis mo si Vice President Gao. Wala ka ng pag-asa dito sa kumpanya. Sana bukas, pagpasok ninyo sa trabaho, hindi kayo masyadong magulat makita ako. Matigas pa rin ang ulo. Gu Yanshen, isang maliit na intern ka lang. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magsalita ng ganyan? Akala mo ba mga bata kami? Na madadala sa'yo? Ayaw kong makipagtalo sa inyo. Ikaw mismo ang nagpupumilit na mapahiya. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong libingan. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung sino ka talaga. Umalis ka. Ayos ka lang ba, Weiwei? Naglakas loob pa siyang lumaban. Hindi ako tanga. Natatayo lang at hahayaan kitang manakit. Lin Weiwei, sasabihin ko sa'yo, hindi na ako yung dating Gu Yanshen na kontrolado mo. Naglakas loob ka pang sermonan ako? Hoy. Ang lakas ng loob ni Gu Yanshen Umalis ka! Lumabas ka na ngayon din! Sino ang may lakas ng loob na paalisin siya? Bakit ka gising? Bakit ka nandito?
Kung hindi pa ako nagising, mapapaalis ka na sana ng mga taong mapangmata sa party na ito. Sino ka? Ikaw. Ikaw yung nagsabing dapat paalisin si Gu Yanshen. Ako nga. Ano naman? Ikaw ba yung bagong babae ni Guyanshen? Mukha ka namang maganda. Bakit ang pangit ng taste mo sa lalaki? At naglakas loob ka pang ipagtanggol ang isang intern? Kilala kita. Isang ordinaryong empleyado ka lang din. Anong karapatan mong hamakin si Gu Yanshen? Anong karapatan mo para paalisin siya? Ako ay empleyadong pinahahalagahan ni Vice President Gao. Iba ako sa inyo. Hindi lang siyang paaalisin ko. Ngayon, ikaw din ang paaalisin ko. Paalisin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Para magsabi ka ng ganyang kayabangan? Wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw lang naman ang babae ni Gu Yanshen, di ba? Anong magandang maidudulot mo? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang aming party. Lin Weiwei, mas mabuti pang kumalma ka. Hindi ito lugar para magwala ka. Gu Yanshen, huwag mong isiping dahil nagkaroon tayo ng relasyon, ay may karapatan kang pagalitan ako. Wala na tayong connection ngayon. Hindi mo ba naiisip? Ang lalaking hindi man lang kayang magbigay ng dote ay isang walang kwenta? Umalis ka na! Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis, hindi ba? Ano ka ba? At naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan? Siya ang aming presidente mula sa headquarters. Ang presidente ng Su Group, si Su Qingyuan. Ano, Su Qingyuan? Hindi ba't naaksidente siya at naging gulay? Baka siya nga ang presidente. Gu Yanshen, akala mo ba tanga kami? Naaksidente ang presidente at naging gulay. Paano siya magiging ito? Muntik na akong maniwala. Talagang walang hiya si Gu Yanshen. Naglakas loob pa siyang magpanggap na presidente. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay kayo hanggang dumating si Vice President Gao at tingnan ninyong mabuti kung sino talaga ako. Anong ingay ninyo? Dumating na si Vice President Gao. Tapos na kayo. Vice President Gao, yung si Gu Yanshen, para hindi mapaalis sa party, naghanap pa siya ng tao para magpanggap na presidente. Ano? Nagpanggap na presidente? President Su? Su Qingyuan? Bakit kayo gising na? Vice Presidente Gao, mali ang nakikita mo. Ang babaeng ito, siya. Tumahimik ka. Ito ang chairman ng Su Group, si Su Qingyuan. Siya nga pala si Chairman Su. Kaya pala ang lakas ng dating niya kanina. Napakalakas. Hindi man lang natakot kay Lin Weiwei. Hindi ko inakala. Natutulungan ni Chairman Su si Gu Yanshen. Isang intern lang. Ngayon, si Lin Weiwei, magkakaproblema na siya. Ito, paano ito nangyari? Chairman Su, ako ang may kasalanan. Hindi ko namahalaan ng maayos ang mga tauhan ko at naabala kayo. Mag-sorry ka na agad. Su, Chairman Su. Kanina, ako ang nagkamali. Nagsalita ako ng walang galang. Huwag ninyo sanang pansinin ang kalokohan ko. Patawarin ninyo ako ngayon. Ang dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako. Oo, tama. Mag-sorry ka na kay Gu Yanshen. Bilis! Gu Yanshen, paumanhin. Chairman Su, nasisiyahan na ba kayo? Alam ko ang iniisip ninyo. Ngunit sa aming Su Group, wala pang sino man ang nangahas na mang-api gamit ang kapangyarihan. Dahil ito ang unang pagkakamali ninyo, Patawarin ko kayo ngayon. Kung may susunod pa, hindi ko kayo palalampasin. Oo, tama. Chairman Su, may iba pa akong gagawin. Una na muna ako. Umalis ka na. Gising ka na rin sa wakas. Masaya ako. Habang ako'y natutulog, ang lahat ng ginawa mo para sa akin, naaalala ko lahat. Huwag kang mag-alala. Asawa kita. Lagi kitang paninindigan. Ang ganda ng asawa ko. Gu Yanshen. Ito ang proyekto para sa pagpapabuti ng lumang komunidad. 3 beses nang naagaw ng kalaban, na bakante ng kalahating taon. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo ito maayos, lumayas ka na. Hoy, huwag mong isipin na dahil kagabi ay may Chairman Su na sumasalo sa iyo, ay makakapangloko ka na sa akin.
Bibigyan kita ng resulta pagkatapos ng isang linggo. Sige, kapag nagkamali ka, huwag kang magdadahilan. Napakalakas ng kalaban sa proyektong ito. Pero hindi ako susuko. Makakahanap ako ng paraan. Mabuti naman, may pag-asa na ang plano para sa lumang komunidad. Ganito lang ang plano? Mababa ang kooperasyon ng mga residente. Kakaunti ang budget. Wala pang suporta mula sa team. Sa tingin mo, magtatagumpay ba ito? Binisita ko ang 5 matatandang komunidad. Nagkalat ako ng 300 questionnaire. Napag-alaman kong ang pinakakinakailangan ng mga residente ay libreng pag-aayos ng mga appliances at libreng konsultasyong medikal. Mas magiging madali ito para mapalapit tayo sa isa't isa. Para sa susunod na promosyon, mas magiging madali. Sa tingin mo, makukuha ang suporta ng mga residente? Tiyak na hindi papayag si Ginoong Su. Maganda ang ideya. Serbisyong pampubliko, maaaring magpataas ng magandang impresyon. Abata? Bibigyan kita ng pondo para sa emergency. Assistant song, ang planong ito. Huwag nang magsalita pa. Ginoong Su, naniniwala akong magagawa niya ito nang maayos. Tito, kami ay mula sa Su Group. Ngayon ay libre naming aayusin ang mga appliances mo. Huwag na. Noong nakaraan, may kumpanyang nag-ayos tapos nagbenta ng mga produkto. Kaya hindi na ako magpapaloko. Tito, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang tumulong sa'yo sa totoong paraan. Sa bahay mo ngayon, kung may sira kang appliances, maaari na naming ayusin ngayon. Sige, ang washing machine ko ay hindi na umiikot. Sumama ka sa akin para tingnan. Sige, salamat. Kailangan ng marketing department ng Power Drill. Pumunta ka sa bodega at kunin mo. Lin Vaivai, abala ako ngayon. Hindi ko matutulungan ka sa ganyan. Itong si Guyan Shen, ang lakas ng loob na ibinaba ang telepono ko. Vice President Gao, nakarating ka rin. Hindi mo alam yung si Guyan Shen gaano nakaswerte ngayon. Pinapunta ko siya sa bodeha para kumuha ng power drill. Pero siya, diretsyong ibinaba ang telepono ko. Oh, kahit ang sinasabi mo ay hindi na niya pinakikinggan. Talaga nga, ilang araw pa lang siya sa kumpanya, ay nagpapakita na ng masamang mukha sa akin. Sa tingin ko, sinasadya niya na labanan tayo. Isang baguhan na pumasok dahil sa koneksyon. Napakayabang. Hindi niya ba talaga iniisip na nung nasa cocktail party si Ginoong Su tumulong sa kanya, ay makakalaban na niya tayo? Vice President Gao, kung itong si Guyan Shen hindi pa natin pipigilan, ang ating mga trabaho sa hinaharap ay hindi na natin magagawa. Kung magsasalita pa siya sa harap ni Ginoong Su ng kung ano-ano, ang ating plano. Anong nagmamadali? Hindi ba't abala siya sa proyekto sa lumang distrito? Kapag nagkamali siya, natural na may dahilan tayo para tanggalin siya. Guyan Shen, mga lumang file ito mula sa nakaraang 3 taon. Walang nagayos. Ikaw na ang bahala. Iayos mo ayon sa taon. Bago matapos ang araw, kailangan na maipasa. Oh, siya nga pala, pati ang market report ng buwang ito. Gawin mo na rin. Huwag kang magkakamali. Ang dami ng trabahong ito, imposibleng matapos sa loob ng 3 araw, lalo na bago matapos ang araw. Kung hindi mo matapos, pumunta ka ba sa kumpanya ni Su para mag-aksaya lang ng oras? Ginawa ka ni President Su na intern para magtrabaho, hindi para maghanap ng dahilan. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na agad. Maraming gustong umupo sa pwestong ito. Hindi ako naghahanap ng dahilan. Lampas na ito sa saklaw ng trabaho. Pwede ba akong humingi ng extension? O kaya dagdag na tao? Extension? In-employ ka ng kumpanya para mag-solve ng problema. Hindi para humingi ng kung ano-ano. Dagdag na tao? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano ba ang estado mo? May karapatan ka bang humingi ng tulong? Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Basa na ang proposal. Pwede namang gawin ulit, di ba? Kasi naman, walang magbabasa ng proposal ng isang baguhan. Payo ko sa'yo, mag-umpisa ka na sa trabaho. Baka wala kang maipasa at pagalitan ka ni President Su. Tapos, mapapaalis ka pa.
dahil kinontra mo ako, gagawin kitang kahiya-hiyain ngayon. Ngayon naman, ito ay isang professional na business report ng aming kumpanya. Pakitingnan po ninyo. Gu Yanshen, bakit blanco ang report na ipinasa mo? Sinasadya mo ba ito? Gusto mong tamad-tamaran? Ni hindi mo magawa ng maayos ang isang report, umalis ka na agad. Sandali? Wala kang karapatang tanggalin siya. Assistant Su, huwag mong isipin na dahil nasa kumpanya ka at may President Su na sumasalo sa iyo, ay pwede mo na akong utusan. Kung sino ang gusto mong tanggalin, Alam mo ba kung sino siya? Tagapamahalagaw, kailangan mo pa ring magbigay ng dahilan para tanggalin ako. sige, bibigyan kita ng dahilan. Na-compute mo na ba ang time cost? Ngayong may problema, sino ang mananagot? Ako ang mananagot. Ginoong Su, maupo ka. Vice Presidente Gao, wala kang karapatang pagdudahan si Gu Yanshen. Ginoong Su, si Gu Yanshen mismo ang tamad. Hindi niya ginawa ang report. Ako. Ang report, si Lin Vaivai ang nag-format. Narito sa akin ang ebidensya mula sa CCTV. Ha? Ito? Hindi ako. Nagkamali ang CCTV. Lin Weiwei, paano mo ito ipapaliwanag? Ako. Hindi ko sinasadya. Mali ang napindot kong mouse noon. Kaya pinapasan mo kay Gu Yanshen ang kasalanang ito? O kaya naman may ibang nag-utos sa iyo? Wala. Aksidente lang talaga. Ginoong Su, kakagising mo lang. Huwag kang magalit. Si Manager Lin ay tiyak aksidenteng napindot lang. Sa tingin ko, bawasan na lang ang performance pay niya sa buwang ito bilang aral. Ngunit si Gu Yanshen, hindi gumawa ng backup ng report. Dapat din siyang parusahan. May backup ako ng report. Vice Presidente Gao, may tutol ka pa ba? Sumama ka sa akin sa opisina. Akala ko kailangan mo pang magpahinga ng matagal. Bakit pumunta ka na sa kumpanya? Hindi ko ring alam na wala silang hiya. Palagi nila akong pinahihirapan. Ang negosyo ay parang digmaan. Dapat matuto ka na. Sige, sisikapin kong matuto. Si Lin Weiwei at Gao Jun, malimit ka bang pinahihirapan? Hindi naman masyado. Madalas lang nila akong pinapatulong. Yanshen, ikaw ay tao ko. Tandaan mo. Sa hinaharap, sa kumpanya, hindi mo kailangang magpaapekto sa kaninuman. See ya. Yanshen, ako ang bahala sa'yo. Tandaan mo, sa kumpanya, hindi mo kailangang magpaapekto sa iba. 30% lang ang partisipasyon ng mga residente. Lumampas pa sa budget. Paano pa itutuloy ang ganitong plano? Tama si Vice President Gao. Sabi ko na nga ba hindi magtatagumpay ang proyektong ito. Pinilit pa ni Intern Gu. Ngayon, tingnan mo. Sayang lang ang resources ng kumpanya. Unang araw pa lang ngayon, tumaas na ang partisipasyon at ang sobra sa budget dahil yon sa labor fee ng mga technician. Sa susunod, hihingi tayo sa sponsor. Gu Yanshen, masyado ka pang bagito. Sa mga susunod matuto ka ng mabuti. Ang labor cost, naayos ko na. Ang partner na appliance brand, magpapadala ng 10 technician para tumulong. Ang community hospital, magdadagdag din ng medical staff. Nabasa ko na ang plano ni Gu Yanshen. Maganda ito. Mas maganda kaysa sa ginawa mo. President Su, kakagising mo lang. Ang ganitong maliit na bagay, hindi mo na kailangang problemahin. Ang mga bagay sa Su Group, maaari kong asikasuhin kahit kailan. Ang plano, sundin ang kay Gu Yanshen. Kung may problema, diretsuhin mo ako. Gu Yanshen, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang makialam sa iba. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sana nga, malalim ang tubig sa Su Group. Hindi ito para sa isang intern na tulad mo. Maging maayos ka. Makakatulong yan sa'yo. Yanshen, babalikan mo ako, hindi ba? Hindi na kita kinukutya.
May asawa na ako. Huwag kang magkagulo dito sa kumpanya. Nakalimutan mo na ba? Nung wala ka pang pera, sino ang kasama mo? Tapos na tayo? Huwag mo na akong guluhin. Gu Yanshen, walang utang na loob. Yung babaeng kinasal mo, anong maibibigay niya sa'yo? Lin Vai. Ayon sa attendance record ng admin department, 3 beses kang absent ngayong buwan. Kung magkakagulo ka pa, tatanggalin ka. Salamat sa pagtulong sa akin. Asawa kita. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ako? Tara na. Uwi na tayo. Nakakahiya talaga sa Su Group. Kung hindi mo alam, akala mo ang kumpanya natin, kumukuha ng kabit. Ang ibang tao, gamit ang posisyon bilang intern, nambola kay President Su, tapos iniwan pa ang ex-girlfriend. Ganyan ang kalagayan ng personal life. Paano magagawa ang proyekto? Lin Vai. Nakita mo mismo na nagpapalapit ako kay Amosu? Kung hindi dahil sa kanya, makakapasok ka ba sa Su Corporation? Ikaw, Lin Weiwei. Kumakalat ka ng maling chismis. Mukhang hindi ka natuto sa huling parusa sa'yo. O baka naman sa tingin mo, hindi sapat ang parusa? Gusto mo bang matanggal na? Amosu, sabi-sabi lang po yon. Sabi-sabi lang? Ayon sa batas, ang paninirang puri ay maaaring parusahan ng pagkakakulong ng 5 hanggang 10 araw. Umalis na tayo. Gusto mong kunin ang project na ito? Pwede. Una, pirmahan mo muna ang kontrata ni Amo Wang. Tapos, babaan mo ng 30% at siya ang mag-advance ng bayad ng 3 buwan. Kahit isang kondisyon, hindi pwede. Hindi ito sumusunod sa cost accounting ng kumpanya natin. Sabi rin ni Amosu, Kakagising lang ni Amosu. Wala siyang oras para sa maliliit na bagay na ito. Ang alituntuning sinasabi ko, iyon ang dapat sundin. Kumusta? Amosu? Bakit ka tumawag? Opo, alam ko. Sabi ni Amosu, ikaw ang bahala sa project na ito. Kung may mangyaring problema, ikaw ang mananagot. Kailangan babaan ang presyo o kaya mag-advance payment. Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Amawang, 5 taon nang nagtutulungan ang Su Corporation at ang kumpanya ninyo. Laging win-win ang sitwasyon. Ngayong nahihirapan sa pondo ang kumpanya ninyo, maari naming pahabain ang payment cycle. At saka, tutulungan naming makakuha ng bagong order. Pero, hindi pwedeng babaan ang presyo. Kung hindi kayo sang-ayon, maaari kaming humanap ng ibang supplier. Kung ganoon ang sinabi ni Amosu, naniniwala ako sa inyo. Sa orihinal na presyo na lang, pahabain ng 1 buwan ang payment cycle. Si. Amo Wang, talaga bang si Guyan Shen ang pinirmahan mo ng kontrata? Bakit hindi mo binabaan ang presyo at hindi mo pinag-advance payment? Vice President Gao, makatwiran ang kondisyon ng Su Corporation. Wala akong dahilan para tumanggi sa pera at si Amosu mismo ang nakipag-usap sa akin. Hindi ko pwedeng hindi igalang yon. Guyan Shen, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Akala mo ba ligtas ka na dahil pinoprotektahan ka ni Su Qingyuan? Hintayin mo lang. Sisiguraduhin kong masira ang buhay mo. Kumusta? Imbestigahan mo ang background ni Guyan Shen. Mas detalyado, mas mabuti. Gagawin kong hindi siya makapagtagal sa kumpanyang ito. May 1.5 milyong piso na utang si Guyan Shen. Yan lang ang hawak natin? Vice President Gao, hindi pa ba sapat yan? Pwede nating gawin na may malaking utang siya. Masisira talaga ang pangalan niya. Si Guyan Shen, natanggal sa dati niyang maliit na kumpanya. Pwede nating gawin na nagnakaw ng pondo ng kumpanya kaya siya natanggal. Kapag natapos mo ito, papapromote kita. Gusto kong sirain si Guyan Shen. Mawalan siya ng dangal at reputasyon. Gu Yanshen, kausapin kita. wala tayong pag-uusapan. May magandang bagong recording ako.
Gusto kong pakinggan mo. Tita, kung hindi ka magbibigay ng pera para sa gamot ni Mama, huwag kang magalit kung gaganti ako. Paano mo nalaman yan? Bigyan mo ako ng 1,000,000 piso. Ito ay mapapasayo na. Ito ay pananakot. Sabihin mo ang gusto mo. Kung pagkatapos ng 3 araw, hindi ko nakita ang pera, ang ginawa mong pananakot sa kamag-anak mo para sa pera, ay malalaman ng buong Su Corporation. Ikaw, Simula nang umuwi ka ngayon, wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? hindi ko pa rin kayang itago sa'yo. King Yuan, pumunta si Lin Weiwei para makipagkita sa akin. Si Lin Vaivai? Anong gusto niya? Galit pa rin siya sa paghihiwalay namin. Nanggugulo lang siya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kaya ko naman itong harapin. Ang iniisip ko lang, baka madamay ka. Huwag kang mag-alala para sa akin. Palagi akong nasa tabi mo. Nasaan ang para? Lin Weiwei, isang edited na recording lang ang gusto mong ipasunod sa akin? Sino ang may pakialam kung edited yan? Ang pananakot mo sa kamag-anak mo para sa pera ay dahilan para imbestigahan ka ng pulis. May recording din ako. Gusto mo bang pakinggan? Kung hindi ako nakakuha ng pera pagkatapos ng 3 araw, ang ginawa mong pananakot sa kamag-anak mo para sa pera ay malalaman ng buong Su Corporation. Burahin mo ang recording mo. Lin Weiwei, kung magpapatuloy ka, ibibigay ko ang buong recording sa pulis. Pagdating ng panahon, sino kaya ang mapupunta sa presinto? Bitawan mo ako! Lin Weiwei, kung manggugulo ka pa sa akin, hindi na kita pahihirapan ng ganito. Tapusin ang proyektong ito sa loob ng 3 araw. Dapat detalyado ang datos hanggang sa dami ng customer ng bawat negosyo, pati na ang kakayahang gumastos. Supervisor Gu, ito ay proyektong personal na itinakda ni Vice President Gao. Kapag palpak ito, walang tutulong sa'yo. Ang supermarket sa East District ay hindi pa naplaplano ng maayos. Walang anumang pampublikong datos. Imposibleng matapos ito. Kung hindi mo kaya, umatras ka na lang. Kung ayaw mong gawin, maraming gustong gumawa. Nakausap ko si President Zhou. Matagal na niyang kaibigan ang developer ng East District Commercial Area. Ito ang internal na plano. At listahan ng mga potensyal na tenant, pati na datos ng populasyon sa paligid. Sapat na ito para sa risk assessment. Sinabi rin ni President Zhou, kapag pinagdudahan ni Gao Jun ang pinagmulan ng datos, sabihin mo lang ang pangalan niya. Haharap siya para patunayan ito. Talagang napakabuti ni President Zhou. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, talagang pasasalamatan ko siya ng husto. B. Pinagsama ko ang listahan ng negosyo at datos ng populasyon mula kay President Zhou at nakabuo ako ng 3 proposal. Ang pinakamababang risk rate ay makokontrol ko sa loob ng 5%. Maganda ang proposal. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa'yo. Ana, Ang bilis mong natapos. Malamang dinaya mo ito. Ginawa-gawa lang. Ang datos na ito ay hindi dapat tanggapin. Tama. Masyadong mabilis ang paggawa mo. Imposibleng tunay ang datos. Ang datos ay galing kay President Zhou. Kung may duda ka, maaari kang tumawag kay President Zhou para kumpirmahin. O kaya naman, iniisip mo bang makikipagsabwatan sa akin si President Zhou? Halika tingnan ninyo ito. Si Gu Yanshen, ang pondo para sa proyekto sa silangang bahagi ng lungsod, linipat niya ng palihim sa kanyang sariling account, kaya pala siya nagmamadali na ituloy ang proyekto. Yun pala, gusto niyang kumita mula rito. Totoo nga, narinig ko noon. Hindi niya mabayaran ang operasyon ng kanyang ina. Sa madaling salita, gusto lang niyang magpayaman sa sarili. Ngayon, nang ahas pa siyang gumamit ng pera ng kumpanya. Ang laki ng kapal ng mukha niya. Ang laki talaga ng kapal ng mukha ng taong to. Lin Weiwei, saan mo nakuha ang screenshot na hawak mo? Gu. Nabasa ko lang yan online. Nagbibiro lang ako. Peke na ebidensya at pagkalat sa likuran ko ng mga chismis laban sa akin. Yan ba ang tinatawag mong pagbibiro lang? Kumakalat na yan sa internet. At saka, bakit ka naging project supervisor? May kalokohan talaga dito. Ang posisyon ng project supervisor, nakuha ko yan sa pamamagitan ng tunay kong performance. Tungkol sa pondo ng kumpanya, pinapayuhan kitang mag-isip muna bago magsalita. Ang paggawa ng peking ebidensya at paninirang puri sa katrabaho
hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Pero gusto kong malaman, yung huli mong pagbabanta sa akin gamit ang recording para sa 1,000,000, narinig mo lang din ba yon? Wala akong ginawa. Ikaw ang nagbabago ng usapan. Si, kung gayon, harapin natin ito sa harap ng lahat ng katrabaho at linawin natin ang isyung ito. Supervisor Gu, mabilis kumakalat ang negatibong balita. Kung hindi ito aaksyonan agad, baka maapektuhan ang imahe ng kumpanya at ang pag-usad ng proyekto sa silangan. Yung pinapagawa kong financial records ng proyekto at reimbursement receipts, tapos na ba? Oo, nakumpleto ko na lahat. Kay Ginoong Chow naman, nakausap ko na rin. Sabi niya, tutulong siya sa paglilinaw. Gu Yanshen? Alam ko na ang lahat. Grabe talaga si Lin Weiwei. Nangahas siyang magkalat ng ganoong chismis tungkol sa'yo. Mahal, huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin ito. Nakipag-ugnayan na ako sa PR team. Maglalabas agad ng statement para maglinaw. Kasabay nito, ikakabit ang mga record ng paggastos at ebidensya ng pag-ikot ng pondo. Alam na ng tatay ko ang nangyari. Pinapasabi niya sa'yo, susuportahan ka ng buong buo ng kumpanya. Kaya, huwag kang matakot, napipigain ka nila. Ching Yuan, salamat. At kay Papa. Buti na lang nandito kayo. Nakakapanatag na yon. Mag-asawa tayo. Dapat talaga nating harapin ito ng magkasama. Pero sa likod ni Lin Weiwei, tiyak na may suporta si Gao Jun. Sa pagkakataong ito, hindi lang natin dapat linisin ang mga chismis. Kailangan din nating singilin sila. Alam ko. Malamang narinig na ng lahat ang tungkol sa paggamit ko ng pondo ng kumpanya. Ngayon, lilinawin ko na ang lahat. Lahat ng resibo at dokumento para sa proyekto sa East City, bawat gastos, may katumbas na kontrata, invoice at record ng pag-aproba. Ang Departamento ng Pananalapi ay narebisang lahat yan. Walang problema. Mapapatunayan ito ni President Zhou. Bakit ka pa lilinisin ni President Zhou? Lin Weiwei, noon, ginamit mo ang pinuto na recording para takutin ako. Hinihingi mo sa akin ang 1,000,000. Kung hindi ilalabas mo ito sa publiko, ang bagay na ito, nakalimutan mo na? Chairman, wala akong ginawa. Si Gu Yanshen ang gustong kumita dito. Ngayon, gusto niyang ipasa ang sisi sa akin. Totoo ba yan? Ang plastic. Lin Weiwei, tigilan mo na ang pag-aarte. Gumawa ka ng peking screenshot, nagkalat ng chismis, nagbintang at nangikil. Ang mga gawaing ito. Ay malubhang lumabag na sa mga patakaran ng kumpanya at sa batas. Tama si Gu Yanshen. Sa aming Su Group, hindi namin pinapayagan ang ganitong pang-iinsulto at pananakot sa mga katrabaho. Lin Weiwei, suspendido ka muna sa trabaho. Maghintay ka ng karagdagang aksyon mula sa kumpanya. Chairman, naisahan ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nang magkalat ka ng chismis at manakot sa akin, bakit hindi mo naisip na bigyan ako ng pagkakataon ang bagay na ito? Hindi ko ito palalampasin. J. Lee, kailangang ilagay sa kontrata na kung may depekto ang produkto, magbabayad sila ng 10,000,000. Dapat maging discreet. Huwag masyadong halata. Si Gu Yanshen, ang batang yan, kakalinis lang sa chismis. Siguradong nagmamadali siyang patunayan ang sarili. Talagang hindi niya mapapansin ang problema. Gao, ang probisyong ito, hindi kaya masyadong mabigat. Paano kung malaman ng sugroup? Ano naman ang magagawa nila kung malaman? Basta pumirma siya, may bisa na yun sa batas. Pagdating ng panahon, sadyang hahanap tayo ng butas sa produkto. Kahit konting depekto lang, magagawa nating malulubog siya sa utang. Sa huli, hindi lang siya mawawalan ng trabaho, kundi mababaon pa sa malaking utang. Tingnan natin kung paano siya mananatili sa Su Group. Sige, kung ganoon ang sinabi ni Gao, tutulungan kita. Pero, tungkol sa long-term order, huwag kang bawi. Huwag kang mag-alala. Kapag nagtagumpay tayo, ang mga bagong energy parts order ng Su Group ay mapupunta sa iyo lahat. Bye-bye. Gu Yanshen? Sa pagkakataong ito, talagang gugutumin kita hanggang sa wala ka nang matira. Vice Presidente Gao, nakalagay dito sa probisyong ito na kung may depekto ang produkto, magbabayad kami ng 10,000,000. Malinaw na hindi ito sumusunod sa patakaran. Kung ganito ang mangyayari, ang Su Group ay maaaring harapin ang malaking panganib. Gu Yanshen, kung wala kang ang lakas ng loob, ano pang silbi mong project head? Kakalinaw lang ng mga chismis, ngayon ay hindi mo na kayang panagutan ang responsibilidad. Huwag mo akong pahiyain. Sa pagkakaalam ko, ang passing rate ni Manager Lee ay 85% lamang. Samantala, sa kontratang ito, ang passing rate ay 99.9%.
Kapag hindi naabot, kailangang magbayad ng 10 milyon. Malinaw na hindi ito makatarungan. Vice President Gao, kailangang papayagan mo si Manager Lee na baguhin ang kontratang ito ayon sa industry standard. O kaya, hindi na natin itutuloy ang pakikipag-usap. Ang Su Group ay nangangailangan ng tunay na partner, hindi ng kalaban na dinisenyo. Gu Yanshen, gagawin mo bang putulin ang kooperasyon ng kumpanya? Vice President Gao, gusto ng Su Group ng tunay na win-win partnership. Kung gusto ni Manager Lee na ituloy ang negosyong ito, kailangang baguhin niya ang kontrata. Kung ayaw niya, ang factory ng piyesa ni Manager Joe ay handang tanggapin ang negosyong ito. Ikaw, Grabe naman si Gao Jun. Ginamit pa niya ang ganitong masamang paraan. Pero, buti na lang at tinulungan ka ni Manager Zoe. Kung hindi, malaki ang problema. Huwag kang mag-alala. Ngayon ay may biyenan ako at si Manager Joe na nagbabantay. Si Gao Jun ay hindi makakagawa ng kalokohan. Oo nga pala, kanina lang tumawag sa akin si Manager Lee. Bukas ay pipirma kami ng kontrata, tapos pupunta sa factory para bantayan ang produksyon. Siya. Ngayon na-fire na si Lin Weiwei. Parang paalala na ito kay Gao Jun para hindi na siya gumawa ng mga ganitong kalokohan. Gu Yanshen, talagang nakipagkasundo si Ji Lee sa binagong kontrata at personal pa siyang pumunta sa pabrika para bantayan ang produksyon. Oo, sa panig ni Jilly, natatakot siyang magalit ang Joe Group kaya hindi na siya makikipagtulungan sa atin. Inilipat pa niya ang priority ng production line sa Su Group. Pero ginawa ko na ang utos ninyo. Nakipag-ugnayan ako kay Lao Wu sa pabrika. Pinagawa ko siyang maglagay ng mga problema sa proseso ng produksyon. Magaling. Huwag mong gawing malaki ang problema. Sa mga core components lang, maglagay ng daya. Gawin mong ang pass rate ng produkto ay nasa mga 80% lang. Sa ganitong paraan, hindi ito magiging malaking paglabag sa kontrata at mapipigilan natin ang proyekto ni Gu Yanshen ng tuluyan. Pagdating ng panahon, makikipag-isa ako sa ilang department managers para pagdudahan ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Pero si Gu Yanshen ngayon ay may suporta ni na Ji Su at Ji Zhou. Paano kung mabuko? Anong mabubuko? Si Lao Wu, matagal nang empleyado ng pabrika. 3 taon na siyang kasama ko. Alam niya kung paano gawin ito, nang walang kapintasan. Kahit na mabuking man, papaniwalain ko siyang sabihin na human error lang ito, walang kinalaman sa atin. Si Gu Yanshen, gustong umangat sa posisyon gamit ang proyektong ito. Gagawin ko ang lahat para magsisilbi lamang itong wala. Kumusta, Supervisor Wang? Kumusta na ang produksyon ng mga piyesa? Supervisor Gu, ang unang batch ng pyesa ay tapos na ng 2 katlo. Ayon sa inyong kagustuhan, bawat batch ay sinuri namin ng sample. Ang pass rate ng unang 2 batch ay nasa 98% pataas, pero ang precision ng ikatlong batch ay medyo nag-iba. Ang pass rate ay 92% lang. Nag-iba ang precision? Gaano kalaki ang pagkakaiba? At ano ang eksaktong dahilan? Nasa acceptable range pa rin, pero mas mababa ang accuracy kumpara sa unang 2 batch. Sinuri namin ang mga makina at wala kaming nakitang sira. Ayon kay Lao Wu, normal na error lang daw iyon sa pag-operate. Si Lao Wu, di. Tauhan ni Gao Jun? Yung dating Lao Wu? Oo, siya nga. Siya ang technical backbone ng pabrika, responsable sa production ng mga core components. Supervisor Wang, pakisabihan mo si Lao Wu na itigil muna ang paggagawa ng mga piyesa para sa core department. Bukod pa riyan, ayusin mo ang detailed report ng ikatlong batch production at ipadala sa akin. Sige, Supervisor Gu. Pero tungkol kay Lao Wu, Gawin mo ang sinasabi ko. Kung may mangyaring problema, ako ang mananagot. Pumunta ka sa pabrika at bantayan mo. Papunta na ako. Yanshen, alam kong nagkamali ako. Noon, nabaliwala ang isip ko. Dapat hindi ako naging materialista. Dapat hindi ako tumulong kay Gao Jun na pahinain ka. Tulungan mo naman ako ulit. Kahit na bumalik ako sa kumpanya bilang janitor, okay lang. Nasa ospital pa ang kapatid ko. Naghihintay ng pera para sa gamutan. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Lin Weiwei, ang pagtanggal sa iyo ng kumpanya ay desisyon ng Board of Directors. Wala akong kapangyarihang baguhin iyon. Wala na talaga akong mapupuntahan. Matagal nang hindi ako pinapansin ng mga magulang ko. Ang kapatid ko na lang ang natitirang pamilya ko. Hindi ko siya kayang mawala. Yanshen, matagumpay ka na ngayon. Dahil sa dating relasyon natin, tulungan mo naman ako. Pwede ba? Ako, babawi ako sa iyo sa hinaharap. Lin Weiwei, sinabi ko na wala akong kapangyarihang baguhin iyon. Kung talagang may problema ka, maaari kang humingi ng tulong sa mga social welfare agencies. Mabuti naman. Ang galing-galing mo, Gu Yanshen. Napakawalang puso. Kung hindi mo ako pahihirapan, hindi rin kita pahihintulutan na maging payapa. Hintayin mo, pagbabayaran mo ito.
Mahigpit ang bantay kay Gu Yanshen. Hindi makakilos si Lao Wu. May ideya ka ba? Dati akong nagtatrabaho sa production department. Yung mga piyesa sa loob, hindi na test. Kailangan lang palitan ang mga kwalipikadong piyesa ng mga depektibo mula sa backup warehouse. Tapos na si Gu Yanshen. Pero mahigpit ang security sa factory. Hindi tayo makakapasok. May access card ako. Masyadong delikado ito. Paano kung mahuli tayo? Hindi ako takot. Basta masira si Gu Yanshen, gagawin ko ang lahat. Sige, parang wala akong nakita. Kapag nagtagumpay ka na, ibabalik kita sa trabaho at bibigyan kita ng 200,000 piso. Sapat na yun para sa gamot ng kapatid mo. May problema. Kahapon, may na-produce na batch ng mga core components. Ang quality rate ay 75% lamang. Napakababa kumpara sa kontrata. At may ilang bahagi pa na halatang depektibo. Anong nangyari? Kahapon ay maayos pa lahat. Itigil agad ang pag-assemble. Impound ang lahat ng may sira na pyesa. Tagapamahala Gu, anong nangyari sa project na ito? Napakababa ng passing rate. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa kumpanya. Yanshen, natuklasan ng technician na ipinadala ko na may kakaibang galaw kagabi sa backup warehouse. Nakuha ng CCTV, isang malabong figure. Base sa katawan, parang babae. May isang babae na pumasok sa warehouse. Ang mga may sira na produkto malamang na noong panahong iyon pinalitan. Pinalitan. Tagapamahala Gu, mukhang gusto mo lang magpalusot. Mahigpit ang seguridad ng pabrika. Sino ang madaling makakapasok? Pinapagawa ko na sa IT department na i-restore ang ilang footage ng CCTV. Kahit malabo ang footage, pero malinaw na makikita ang suot na uri ng face mask ng suspek at ang dati ng ipinamahagi ng kumpanya sa mga empleyado ay magkapareho. Tatawagan ko agad ang pulisya at papagawa ko sa quality control department natin na suriin ang mga sira na ito para malaman ang pinagmulan. VP Gao. Tulungan mo si Gu Yanshen na linawin ang bagay na ito. Opo, Presidente Su. Ang technician ay nakakita sa warehouse ng isang voice recorder. Malamang iniwan ng suspect. Pagkatapos ng trabaho, ibabalik kita sa trabaho at bibigyan pa kita ng 200,000. Sapat na yun para sa gamot ng kapatid mo. Gu Yanshen, ikaw ang nagtulak sa akin nito. Ang voice recorder na ito ay mahalagang ebidensya. Dalhin ito sa tanggapan ng pagpapatupad. Si Isa pa, yung mga madalian na piyesa ni tagapamahala Joe kailan darating? nasa biyahe na. Inaasahang mamayang hapon ay makakarating na. Hoy, tagapamahala Gu, nahanap na ang ebidensya? May nahulog ang suspect sa warehouse. Isang bagay. Gusto mong malaman kung ano? Ano? Pagkatapos ng trabaho, ibabalik kita sa trabaho at bibigyan pa kita ng 200,000. Sapat na yon para sa gamot ng kapatid mo. Pamilyar ang boses, di ba? VP Gao? Sa palagay mo, sino kaya yon? Tagapamahala Gu, huwag mong subukang ipasa sa akin ang sisi. Kung ipinapasa ko ba ang sisi o hindi, malaman yan sa investigasyon. VP Gao, sana wala kang kinalaman dito. Ginoong Gu, halos kumpleto na ang chain of evidence. Nag-issue na kami ng warrant of arrest kay Lin Weiwei. Base sa nilalaman ng recording, imbestigahan namin ang pagkakakilanlan ng lalaking suspect. Pero sa ngayon, wala pang direktang ebidensya na kasangkot siya. Salamat sa inyo. Nasa ospital pa rin ang kapatid ni Lin Wei. Baka dumalaw siya roon. Pwede ninyong pagtuunan ng pansin ang pagbabantay. Naayos na namin yan. Kapag may balita, ipaalam kaagad namin sa'yo. Yanshen, nalaman ko kamakailan lang ay may malaking halagang transaction si Gao Jun. Ang account ng tatanggap? Anonymous account. Pinapahanap ko na kay Boss Chow kung saan napunta ang pera mula sa anonymous account na yon. At saka, pinaimbestigahan na ng tatay ko ang audit department sa mga proyektong hinawakan ni Gao Jun sa nakaraang taon. Tingnan kung may iba pang irregularidad. Salamat, King Yuan. Nabawi na ang proyekto. Susunod, tututukan ko ang proyekto. At magtitipon ng ebidensya laban kay Gao Jun. Nire-red flag na si Lin Weiwei. Kailangan ninyong pigilan siya.
Kapag nahuli siya ng pulis, wala na tayong lahat. Boss Go, kailangan namin ng dagdag na bayad. Kung hindi, wala na kaming pakialam dito. Sige, walang problema. Ipapadala ko ang pera sa account mo. Pigilan mo talaga siya. Walang kwenta ang Lin Weiwei. Paano niya naiwan ang voice recorder? Kapag nahuli siya, talagang isusumbong niya ako. Tiningnan na ng audit department ang daloy ng perang inilipat ni Gao Jun. Ang supplier ay isang dayuhang kumpanya. Ang mga detalye ng peking kumpanya nahanap na ba? Nahanap na. Ang legal representative ng kumpanya ni Gao Jun ay malayong kamag-anak niya. Ngayon, nag-immigrate na sa ibang bansa. Ang tunay na may-ari ng kumpanya ay si Gao Jun. Ibigay mo ang report na ito kay Ginoo Su. At sabihan mo ang audit department na mag-imbestiga pa ng mas malalim. Tingnan natin kung mayroon pa silang mahuhukay na katulad na sitwasyon. Isa pa, sino ang responsable sa Chenxi Project? Ang kumpanyang Dingsheng. Ang responsable ay si Ginoo Wang. Tatawagan ko si Ginoo Wang. Tingnan ko kung mayroon pa siyang ibang impormasyon. Kumusta? Ginoo Wang. Tagapamahalago. Hindi sa ayaw kong magsalita. Malawak ang koneksyon ni Gao Jun sa industriya. Kung ma-offend ko siya, mahihirapan akong magpatuloy dito. Ginoo Wang? Si Gao Jun ay sangkot sa paglustay ng pondo ng kumpanya, paglabas ng mga kompidensyal na impormasyon sa mga kakumpetensya. Ang taong ganito ay mapapahamak din sa huli. Kung maibibigay mo sa amin ang impormasyon, ako ay nangangako na ang aming Su Group ay makikipagtulungan sa inyong Dingsheng Group ng pangmatagalan. At tutulungan ka naming maiwasan ang paghihiganti ni Gao Jun. Sige. Noon, talagang inilabas ni Gao Jun ang strategy sa presyo ng Su Group. Pinababa niya ang aming presyo at sa parehong oras, kumuha siya ng 10% komisyon. Ipapadala ko sa iyo mamaya ang chat history at resibo ng paglilipat ng pera noon. Grabe na talaga si Gao Jun. Hindi lang siya nanggugulo sa loob, sinisira pa niya ang interes ng kumpanya. Nalaman ko na ang anonymous account na iyon, ang daloy ng pondo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang overseas account ni Gao Jun. At saka, nalaman ko rin ang Hongyuan Group na nakikipag-ugnayan sa Su Group. Madalas silang mag-usap. Posibleng may paglabas ng kompidensyal na impormasyon ng kumpanya. Ang bagong proyekto ng Hongyuan Group kamakailan ay halos magkapareho ang core technology sa early plan ng aming new energy project. Napakapareho. Malamang. Si Gao Jun din ang naglabas noon. Paramihan na ang ebidensya. Sapat na ito para patunayan na si Gao Jun ay nanglustay ng pondo ng kumpanya, naglabas ng kompidensyal na impormasyon at nag-utos kay Lin Weiwei na sirain ang produksyon. Pero ang mga ebidensyang ito ay hindi pa sapat para siya ay mapatumba. Kailangan nating makahanap ng direktang ebidensya para hindi na siya makabangon. Gong Xiansheng. Nagtanong kami sa Lin Weiwei. Inamin niya ang lahat. Si Gao Jun ang inamin niya na siya ang nag-utos na sirain ang produksyon at nag-alok ng 200,000 pesos at pagkakataon na muling magtrabaho. Bukod pa base sa kanyang testimonya, nahuli namin ang Gao Jun at ang mga misteryosong tao na niya. Dabasos. Inamin din nila na si Gao Jun ang nag-utos na harangan si Lin Weiwei. Maganda. Ito ang pinakamalinaw na ebidensya. Nagsimula kami ng formal na investigasyon sa Gao Jun at susunod, tatawag siya. Malinaw na ang ebidensya. Gao Jun hindi siya pa makakatakas sa batas, pero siya ay kamag-anak ng pamilya Su. Hindi siya basta ma-terminate. Kailangan ng legal proseso. Yang Shen, ipagpatuloy mo ang proyekto kasabay ayusin ang lahat ng mga ebidensya para sa investigasyon ng pulis. Sige. Pwede mo nang ipaghanda ng legal department ang mga dokumento. Kapag natapos ang investigasyon ng pulis, agad-agad, maghain tayo ng kaso sa Gao Jun. Pagkatapos, papanagutin siya sa civil damages. Huwag kang mag-alala. Ang mga ebidensya sa Gao Jun ay kumpleto na. Ang susunod ay ang hatol ng batas. Paano nahuli ang Lin Weiwei? Paano niya ako isinumbong? Gao Yun, binayaran mo ang lawang sa factory para baguhin ang precision ng mga parts na nagresulta
sa pagbagsak ng quality rate. Nag-utos kay Lin Weiwei na sirain ang produksyon at gumamit ng pera. Nandyan ang pulis para sa'yo. Sige Gong Yanshen, nanalo ka. Pero huwag mong kalimutan, ikaw ay isang mahirap na binigyan lang ng Su Zhenbang habang buhay kang mababang uri. Gao Yun, ang lahat ng ebidensya mo ay nasa akin. Huwag kang magtanggol. Gao Jun, ang gasto sa operasyon ng kapatid ko, ibibigay mo ba o hindi? Pinangako mo sa akin. Kapag natalo ang Gong Yanshen, ibibigay mo ang 200,000 pesos. Ngayon, tinanggal ka. Anong gagawin ng kapatid ko? Umalis sarili ko, hindi ko maipagtanggol. Wala akong pera para sa'yo. Noon, ikaw mismo. Ang sumunod sa akin. Karapat-dapat ka. Gong Yanshen, hindi mo pwedeng hindi tumulong. Ngayon, mayaman ka. Bigyan mo ako ng 100,000 pesos para sa kapatid ko kung hindi ilalantad ko online na umangat ka dahil sa babae. Ikaw at Su Qingyuan, may hindi tamang relasyon. Kaya pala si tagapamahala Gong ay pinahalagahan ni General Su, may problema talaga. Siya, walang background, pero umangat ng mabilis. Siguro, talagang dahil sa General Su. Nakita mo? Nagdududa ang lahat sa'yo. Magbigay ka ng pera. Kung hindi gigiba ko ang reputasyon mo. Gong Yanshen, May, ganito ka rin. Na hinabol ng babae. Anong gagawin mo? Yanshen. Naku, dumating ka na rin Amo Su. Si Gu Yanshen. Yanshen. Pasensya na at naghintay ka. Bakit hindi ka pa nagpahinga ng matagal? Narinig ko kasi na may nagsasalita ng kung ano-ano dito. Kaya't espesyal akong pumunta para ipagtanggol ang pangalan ng asawa ko. Imposible. Paano ka magiging asawa niya? Ang asawa niya ay isang taong gulay. Su Qingyuan, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Nagpakasal kami 3 buwan na ang nakalipas. Legal na mag-asawa. Lin Weiwei, nakalimutan mo na ba? Ikaw pala. Gao Jun, sinabi mong hindi kita kayang talunin. Tamad lang akong makipag-away sa'yo. Pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, pagbebenta ng mga lihim ng kumpanya, nasa akin ang lahat ng ebidensya mo. Sinabi mong ako ay mas mababa pa sa isang alipin. Ngayon, ikaw naman ang hamak na insekto. Lin, Weiwei, sinabi mong gusto mong sirain ang reputasyon ko. Sayang, ang relasyon namin ni Qingyuan ay hayag at malinis. Mga gwardiya, palayasin niyo ang dalawang ito. Huwag nang papasukin sa Su Group. Hindi ako papayag. Gu Yanshen, hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Amo Su, sa ngayon, ang pulisya ay opisyal nang nag-imbestiga. Si Gao Jun ay sangkot sa pang-aabuso sa tungkulin at paglabag sa lihim ng negosyo. Pero si Gao Jun ay kumuha ng pinakamahusay na pangkat ng mga abogado at ginamit si Lin Weiwei bilang pangganti, bilang dahilan na hindi kumpleto ang ebidensya. Sa ngayon, ay naprubahan na. Nangangahas pa siyang maggulo? Sinasadya niyang pahabain ang oras para sirain ang ebidensya. Assistant Song, sabihin mo sa Auditing Department na magpatuloy sa pagsisiyasat tungkol sa kanyang mga account sa ibang bansa at koneksyon sa mga peking kumpanya. Sabihin mo sa Legal Department na makipag-ugnayan sa pulisya at bantayan ng mabuti ang kanyang mga galaw. Yanshen, ang New Energy Project ang pinakamahalaga. Sana ay bigyan mo ng pansin. Huwag mo nang hayaang makapanggulo siya ulit. Sige, gagawin ko na ito. Tay, inatasan ko na ang aming security team na bantayan ng palagian ang mga galaw ni Gao Jun. Kapag nakipag-ugnayan pa rin siya sa Hongyuan Group, makikita natin agad. Makakakuha tayo agad ng impormasyon. Mabuti. Magaling ang ginawa mo. Tay, pinahinto rin ni Yanshen ang lahat ng access ni Gao Jun sa kumpanya para hindi na niya makuhang muli ang anumang impormasyon ng kumpanya. Ngayon, Yanshen, kaya mo nang mag-isa. Salamat po sa pagtuturo at tiwala niyo, Tay. Kapag natapos na ang problema kay Gao Jun, ipapahayag na natin ang iyong pagiging presidente ng kumpanya. Salamat po, Tay.